So yun guys, papagas muna tayo since magsusolo ride tayo ngayon. So yung balak natin is punta tayo ng Sitio Bag, tapos Monasterio, then somewhere sa Tarlac. Basta ikot lang tayo, Tarlac, Angeles City, Tarlac to Angeles City lang ulit. Ayan. Ayan, nandito na tayo sa SM Park. Kung pwede naman dumaan kasi dami nang papunta dito eh. Tignan natin. At kasi na medyo maaga-aga kami dumaan dito. Parang di kami pinadaan kasi parang maaga pa. 6 pa lang yata yun. Kaya siguro di kami pinadaan. Yun, pwede. Haba na nang natatapos dito sa ano, yung tren. Matagal-tagal pa yan. So yung paglabas natin dito guys, same lang din ng before. Ikot lang tayo sa Rotondo, papasok doon, tapos papunta ng Socobia Bridge. Nagawa pa rin yung daan dito. And nandito na tayo sa papasok ng New Clark City. Ito na ang Socobia Bridge. Ganda talagang daanan neta. Ganda. Ganda. Ganda talaga ng lugar na to. Pinakasawang puntahan. So yun guys, dahil nakita nyo na din naman to sa dating vlog ko, bali magti-teleport na lang tayo dun sa pa-exit na tayo, BRB. Ayan guys, nakalabas na tayo sa New Clark City ngayon. Yan o, may signages na Monasterio de Tarlac. So ayan, papasok na tayo sa Santa Lucia, tapos O'Donnell, then papunta na ng Sitio Bag. Barangay O'Donnell. Tapos may kanto tayong lilikuan dyan, yung pa-right. Yun na yung papunta ng dire-diretso na yun, papunta ng Sitio Bag. Ito na guys, dito na tayo magra-right. So may mga karato lang yun. Ganda talaga ng rock formation niya ito, no? Uy, kalabaw. Damulag. Oh. Parang ang peaceful lang dito, no? Peaceful ng pamumuhay. So ito na yung dating bridge na food park. Ano?
Quarry pala yun sa ilalim niya, ano? Wala na yata yung food park dito eh. Nag-ooperate pa ba to? Parang hindi na. Wala nang laman yung mga nagtitinda. Medyo na ano na kasi, di na masyadong nauso yung mga food park ngayon. Parang biglaan lang kasing nag-boom yun for ilang months. So ito guys, dire-diretso na naman to papunta ng Sitio Baag. Tapos may daan din kasi dito na mauuna siya kaysa sa Sitio Baag, yung papunta ng monasteryo. Pero mas maganda Sitio Baag muna, tapos pagpababa ka ulit mag left ka dun sa kanto para papunta ng monasteryo, para makaikot ka nun papunta ng Tarlac mismo proper. Tapos ewan ko kung saan mo gusto pumunta. Dire-diretso lang naman to. Mga signages naman na makikita. Matarik-tarik to ng konti guys. Dapat bitawan mo yung gas para bumalik yung belt sa low gearing ratio nya, para mas malakas siya umakyat. So ito yung pa-right papunta ng monasteryo yan. So mamaya tayo pupunta dyan. Ito muna tayo sa Sitio Baag. Yun yung daan na yun. Sabi nila papunta daw ng Pangasinan yan eh. Oo. Grabe yung tarik oh. Solid yun. Tignan mo yun oh. Alam ko dadaan pa tayo dyan eh. Oo, kasi yung beauty kayo no, yung maliit na structure dun. Chinek ko naman yung weather, hindi uulan eh. Mamaya dyan naman tayo mag picture mamaya. Yan ha, may mga sports car pa guys ha. Porsche. Sila siguro yung may-ari. Sila siguro yung may-ari. Oo nga. Ganda ng lupa dito. Ayun na yung view deck guys ha. Alam ko dati 20 yata. 20 ba yung ano? Environmental fee. Bah, dito na sila nangaharang. Okay. Dito na. Alright. Magkano boss? Donation. Ay, yatang ano yun, nakapihan. So ito na yung Sitio Baag entrance guys. Konti lang naman tong rough road na to. Buti sinemento na nila to. Last time na pumunta kami dito, may ano eh, may nakita kaming gumasgas dun eh. Ayan, yung kung saan nakikita nyo yung mga ano, kumpol-kumpol na motor, yan yung ano, magbabayad ka ng environmental. Oh yeah, bayad ka na bi. Guys, bali
galing sa Angeles City, Marisol hanggang dito sa Sitio Baag, 54.6 kilometers. Malapit lang siya. Malayo lang siya tignan kasi mahaba yung mga daan eh. Pero dire-diretso lang. Tsaka safe naman. Nakita nyo naman yung dinaan natin sa New Clark City. No, halos wala ka naman kasabay. So, you will drive with your own pace. Tapos yung dito, okay din naman yung daan. Basta wag ka lang masyadong mabilis sa mga kurbada kasi mag-overshoot ka, no? So, yan. Maganda naman puntaan to kasi ganda yung view, nature tripping lang, ganun. Kung gusto mo yung mga nature tripping, talagang mag-enjoy ka dito. Magkano daw? Ayun, 20 pa rin. Alam ko 20 din dati. Basta tayo nagbayad. Ayun yung view deck ko. May sasakyan din dito ah. Kaso kapag dumaan sila, hindi pwede magsabay. Grabe yung view dito guys oh. Ayan guys, nandito na tayo. Yun oh, ganda ng daan doon oh. Sabi nila papunta daw ng Pangasinan yan eh. Siguro konektado yan sa mali ko. Hindi ko lang sigurado. Ito na yung view deck yung nasa likod ko. Yan o, daming tao. Meron pa nagtitinda ng kutsinta dito. Mga iba po, pinapasok nila yung motor nila dito. Pwede naman no, kasi wala naman nababawal. Pero para hindi masyadong crowded, doon na lang tayo sa labas ng park. So ito naman yung other side na makikita ko dito. Ito naman yung bank side. No damage to property. Okay, let's go. Ayan guys, pababa na tayo. Ito na yung nakakatakot na part. Nakakalula. Ganda oh, naka M3 pa yung Aerox. Daming sasakyan. Okay, makikidaan lots. Eto na tayo guys. Uy! Dito guys, kapag matik yung motor nyo, mas magandang nakahawak lang kayo lagi sa brake. Alright. Padaus-us. Ay, ate, makikidaan po. Sorry kasi padaus-us no? Hindi po kami basta makapag-stop baka uminit ang aming brake. Yun lang guys.
Yun ang ano sa Sitio Baag, no? Wala talagang iba gagawin or makikita kundi lang yung view. So mabilisan lang talaga. Kaya dahil 20 pesos lang naman yung bayad, okay na siya para sa 20 pesos. Tapos pagbaba mo naman dito, meron naman mga kainan, may mga coffee shop. May bago dito, oh, yun oh. Ano kaya yun? Pangalan. Ito naman yung diretso na daan papunta daw ng Pangasinan. So, hindi lang ako sure kung hanggang saan sa Pangasinan yan. Ayan, pagka forward mo dito, ito naman sa left is yung Cafe Tana. Ayun, ayun oh, kailangan mo muna mag-register. Ayan, 50 per head ibayad kasi parang ano to eh, may mga view din to eh, aside sa ano, kakain ka. 1,000 per hour daw yung rent sa ATV. Yung tanong dyan, hanggang saan ka pwedeng humikot, diba? Baka hanggang dun siguro, no? Alright. So yan, nandito yung kusina ni Mamita. Dito kami kumain dati nung ano yan, Pindang Silog. Masarap yung Pindang Silog nila kaso medyo matagal dumating nun dahil may nauna sa amin na ano na magbabarkada, 10 yata sila kaya sobrang dami nang hinintay na maluto muna bago yung sa amin. Siya, ito yung view. Pwede ka rin kasi mag picture dito. Tapos ito naman yung Cafe Tana talaga, yung coffee shop nila. Sige, order ka na or gusto mo muna umikot? O tara, ikot muna tayo. Siya, yung coffee shop nila. Tapos ito, mga ibang views. Tapos ito, hindi ko alam kung magdadala kayo ng pagkain kung may bayad ba dito, kung may corkage ba, no? Kasi may mga tables sila. Tapos ito, hindi ko na alam. Alam ko wala naman ibang pupuntahan eh. Hindi ako pumunta dati dun eh, kasi wala naman eh, no? Parang bababa ka lang. Tapos yan, ito hindi ko alam kung anong meron dyan. Lapitin nga natin. Medyo hiningal ako guys, kasi ano na eh, medyo matarik-tarik din yung mga nilalakad. Tapos nagsasalita ka pa. Wala naman pala to. Parang bahay siguro nila kasi may mga damit eh. So yan, balik na tayo sa Cafe Tana. Grabe yung mga ano. Ano to, driver's license? Yung paso oh. Kung sino ka man kuya. Kasi paso na, ay ano na to yung pinalitan no. Kasi binutas na ng LTO. Parang mga ano yun nandito. Oh, may rejoy. Parang ano mo to pang-apply. Tara. Dito. Dito. May pilot pa oh. Tara. Ganda ng mga ano nila dito. Mga ATV nila. Malinis kasi hindi naman putikan yung dinadaanan eh. Buhangin lang. Rough road. Tsaka mukhang bago pa. Di katulad nung ginamit namin sa Boracay. Soon, di-discover natin kung saan papunta yan. At mainit ang upuan.
So guys, dito na yung papasok ng Monasterio de Tarlac. So ito, first time ko lang madadaanan yan to. Hindi ko alam kung dire-diretso na ba to sa Monasterio, pero sigurado may signages naman. So medyo malapit lang pala siya guys kung magagaling ka ng ano. Kasi ayun na oh. Kung magagaling ka ng Sitio Bag, kasi ayun na yung simbahan no. Oh. Lapit lang siya. Pero mga 10 to 15 minutes lang yung biyahe. Galing ka ng view deck. Ah, ito pala yung daan na yun. Kapag kasi pupunta kami, ito ka manggagaling eh. So ito pala yun, pakapas oh. Pinan natin. Tapos dito sa right, ayun, ang dami nagtitinda ng mga ano dito guys, alkansya oh. Tapos dito meron ding bayad syempre. Ah okay, 20 per ticket lang pala siya, hindi siya per head. So kung siguro kada ano, kada sasakyan. Meron din kainan dito guys eh, sa Monasterio de Tarlac. Mga tusok-tusok. Tapos meron ding mga may with rice. Guys, ito yung church ng Monasterio de Tarlac. Yung statue, banda siya doon no? So, mamaya punta natin. Yung parking space natin is doon sa baba. Ito na yung simbahan. Ganda ng simbahan na to guys. Quiet lang tayo. Maganda din yung view dito guys. Yan o. Tapos ayan na yung monasteryo. Yung statue na malaki. Sobrang laki niyan guys. Tignan mo yung scenery oh. Parang ano lang, parang painting lang or AI. Pag pupunta kayo dito medyo mahaba-haba din yung mga lalakarin. Kung lalakarin nyo hanggang dulo kasi mahaba pa to eh. Tapos medyo akyat baba, akyat baba kasi maraming mga hagdanan dito. So yan, malapit na tayo. Yan o, yung mga nagtitinda pa doon o. Ayan ang monasteryo. Sana nayag tutugtog dito. Yan, marami din turista na pumunta dito eh. Every Sunday meron din talagang mass dito. So di ko lang alam yung oras. Hindi na kami masyado naglibot no? Kasi sobrang tarik ng mga ano eh, lalakat-lakaran eh. So medyo mahirapan tayo. So yung gagawin natin, since yung daan natin is pag ganun, pag pa-exit yan, papakita ko na lang sa inyo yung daan. Dito marami na din kayo ano, sa malapit sa parking. Ayun, kahit ang lapitan natin. So guys, ito maraming ano, tusok-tusok. Ano? Ito naman sa iba is mga souvenir, mga statue. Ano? So yun pa, halos para pareho lang naman. Tapos yun siguro mga ano, parang lutong ulam. Lutong ulam. Daan na rin natin ito. Meron namang mga chairs dito kung
meron kayong mga pagkain na dala. Wala namang core kitchen na lang po. So yan o, mga lutong ulam siguro to. Yan, sarap na. Yan. So kung wala kayong dalang pagkain, meron naman silang pagkain na tinitinda dito. Yan. Yan, daan na lang tayo sa iba. Ayan guys, bali dahil hindi tayo makapaglakad ng hanggang dito, no? So mag-ano lang tayo, pass by. Kasi medyo ano pa to eh, mahaba-haba pa to. So yan, doon tayo galing, doon sa may statue. Tapos ito, yan, meron kayo nandito, monasteryo. So ito yung logo ng I Love Monasterio de Tarlac. Tapos sa likod naman nito is yung chapel na maliit. May candle room na rin sila dito. Sayang di tayo nakapagalo, next time na lang. Ayun, Monasterio Cafe. Ito, restroom yata to. Tapos yun, mga souvenirs. Tapos ito yung mass. Ayan. So ito pala 10:30 pala yung mass, tsaka 3 PM 3 PM ba 3:30, basta yun. Yan, may mass. Yan, medyo mahaba kasi siya guys, saka akit baba ka. So ito, pa-exit na to. Yan, sa mga gustong pumunta ng monasteryo, yan po yung mga pwede nyong makita, magawa at makain. Marami pa naman parkingan dito, pero pag Sunday expect nyo na sobrang dami talagang tao since may mass kasi, saka syempre dahil walang pasok. Yung so pauwi na tayo nyan guys, tapos dadaan lang tayo kung saan tayo dumaan kanina. Gusto kong bumili ng alikansya kaso wala kaming paglalagyan eh. Yan, may mga prutas pa dun. So ayan guys, pauwi na tayo. Kaya dadaanan din natin yung dinaanan natin, yung kaninang pinasukan natin nung pumunta tayong Sitio Baag, and then sa O'Donnell Road. Tapos pasok ulit tayo ng New Clark City, and then yan, sa Clark na, Angeles, then bahay na. Nandito na kami sa New Clark City, no? Siguro na nasa 1/4 na kami ng New Clark City. So bali dito ko na lang tatapusin yung vlog natin guys. Sana nagkaroon kayo ng idea kung gusto nyo pumunta ng Sitio Baag at ng Monasterio de Tarlac, kung manggagaling kayo bandang Angeles City or San Fernando. Feeling ko ito yung mas safest and fastest na daan kung pupunta kayo doon, no? Kasi makikita nyo naman wala masyadong dumadaan, and then wala din masyadong mga bahay-bahay, so hindi siya prone sa mga may biglang lumilipat or marami sasakyan, no? Downside lang is kung nasiraan ka, medyo maghihintay ka na may dadaan at hindi ka sigurado kung may tutulong sa'yo. Kaya kung dito kayo dadaan guys, make sure meron kayong mga repair kit, lalo na kapag mga kit na pang nabutas yung gulong or naflatan, gano'n. Tapos make sure nyo na lang din na condition yung motor nya para walang aberya na maranasan. Advisable talaga dumaan dito guys kung good condition yung motor mo, para dire-diretso lang yung daan. Yun lang, medyo maiinip ka kasi bihira ka lang baka kita ng mga kasabay mo. Depende na lang kung group ride kayo, yan, marami kang kasama, hindi ka maiinip. Pero kung solo ride ka lang, medyo mainit ka. Pero kung may intercom ka, mas maganda, pwede kang magpa-music. Pero kung gusto mo din i-try yung lakas ng motor mo, may mga stretch naman dito, kayang ibigay yung daan na gusto mo, pwede ka dito kasi maraming
Maraming paahon din naman, pero marami din naman patag. So yun guys, kahit saan pa kayo dumaan, importante makarating kayo ng safe. Kaya always ride safe guys. See you next vlog. Peace.